Salamat po sa panahon na binigyan mo sa amin, Panginoon. Yan, Lord, ay makinipog kami sa aming pag-aaralan tungkol sa discipleship, Lord, and yung isa pa, evangelism po. Nawa po, Lord, na maliwanagan po kami at gamitin mo po ang iyong alagad, Lord, na maturuan kami ng maayos nang sa gayon ay matuto din po kami at amin pong maipamahagi sa iba, Lord, sa mga unbelievers po, Panginoon. Salamat po, Ama. Dinalakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, all right. So, now you're done for almost a month, right? For almost a month, Pastor Donald has discussed, talked to you about the doctrine of the Bible. And as I listen, I know you are going from one subject to another because Pastor Donald is really a reader that he has a lot of things in mind, a lot of things that he was able to study. But praise God, you know, we are so blessed because we need teachers like him. But of course, every teacher is different from each other, right? So every teacher is different from each other. And yet, we have the same textbook, and our textbook is the Bible. So I know you have a lot of questions. Even Pastor Donald was able to sit down and talk to you for almost 2 hours every Thursday, almost 6 hours for a week. 2 hours on Thursday, 2 hours on Friday, and 2 hours on Saturday. But again, I'm a little bit different. So and I am not that as fast as Pastor Donald. But let us keep on working and let us keep on studying. So pagkatapos ng inyong lesson patungkol sa how to study the Bible, punta naman tayo dito sa next lesson, which is evangelism and discipleship. Evangelism and discipleship. And you know, maraming book dito about doctrines, and we love doctrines because no person has no doctrine. No, maraming mga tao hindi daw magandang may doktrina. Pag wala kang doktrina, wala kang ituturo. So, yun ang realidad ng doktrina. Kasi ang doktrina ay turo at kinakailangan natin itong gawin. So, yung pag-aaral ng Bible ay kinakailangan din nating mai-apply sa ating mga buhay. At ang second step natin ngayon is evangelism and discipleship. That's evangelism and discipleship. Now, pwede akong kumuha ng ibang turo from theological books. Marami dito. Nasa gilid ko, and I know nakita na ng iba sa inyo ito. But I've decided to go to the book of Romans. Kasi my intent is for us to be familiar with the Bible itself. No? Gusto ko maging familiar tayo lahat sa Bible itself because I believe na yung Biblia pa lang enough na para sa atin. Enough na para sa atin para maunawaan natin, para maintindihan natin ang turo sa iba't ibang area. So, kaya ito ang napili ko, Book of Romans. Na dito, nandito yung paboritong term ng mga theologians like justification. No, yung sabihin ng justification, paano tayo napapatawad, paano tayo pinawalang sala, then yung sanctification, reconciliation, regeneration, conversion, glorification, election, predestination, human responsibility, and all of the other. Kaya napaka-broad ng aklat ng Book of Romans. At pinili ko ito kasi gusto kong maunawaan natin yung ating kaligtasan. Because bago tayo mag-share ng gospel sa iba, dapat malinaw muna sa atin yung ating isinishare, di ba? How can we share the gospel to others? How can we evangelize if we ourselves really are not really evangelized? It means if we are not yet saved. So we have to know first kung ano ba ang turo ng Bible patungkol sa kaligtasan, at the same time, na-experience ba natin ito? And I assume that all of us was able to experience this second birth, which what we call yung kaligtasan o yung pag-justify sa atin ng ating Panginoon. So the book of Romans is very interesting. Kaya nga, I don't know, but I know I'm late. I hope you were able to read Romans chapter 1 up to 5 kasi it explains very clearly
kung ano yung kaligtasan na natamasa ng mga tao na anak ng Diyos. So, very interesting din, Romans, kaya ako ito pinili because I myself needs to review, needs to be refreshed on its teaching. Actually, dito sa gilid ko, yung mga book dito ni Pastor Donald, ang pinakamarami dito, Book of Romans. Kaya itong tatlong estudyante dito, marami kayong babasahin. Yan, napakaraming book of Romans. Pinakamarami dito, Book of Romans. At ang guide ko rin ay isa sa mga book. So, ito ang reason kung bakit gusto ko ang Book of Romans. At the same time, ito rin ang inyong Bible reading. Okay? Ito rin ang inyong Bible reading. Kaya I assume na pagkatapos ng klase natin, which probably will last for probably 3 weeks or 3 weeks, I hope na nabasa nyo na ang buong aklat ng Romans. Ano lang naman yan, 16 chapters. No, kaysa iikot-ikot yung ating mga isip sa gabi, pwede naman tayong magbasa na ng Book of Romans para may idea tayo. So that's one of the reason kung bakit, another reason why I have chosen this book. Very interesting because as you study this, you will discover, and even I myself was able to be I was able to be refreshed, that Aurelius Augustine, one of actually the church fathers. Ang ibig sabihin ng church fathers, yun yung mga sumunod sa mga apostles. Diba si Jesus Christ, tapos mga apostles, ang huling apostles na namatay ay si John. Siya ang pinakamatanda. No, probably si John, inabot ito ng 90 years old. At namatay siya of course, sa island of Patmos, sa katandaan, at doon na isulat niya probably yung 5 aklat, yung Book of John, 1 John, 2 John, 3 John, and the Book of Revelation. Nung mamatay ng mga apostol, sumunod na yung mga church fathers. At isa ito si Augustine. At itong si Augustine ay nag-aaral at galing siya sa Milan, Italy. At meron siyang struggle even though siya ay nag-aaral ng theology. Ang struggle niya ay yung problem of the flesh. Kumbaga sa talagang medyo yun ang kanyang struggle. Kaya siya ay medyo nadi-disturb because as a theologian, hindi niya maintindihan, hindi niya malaman paano niya ma-overcome yung gawa ng laman, which I know some of you can understand. So hanggang sa meron siyang narinig na isang bata na ang sabi, tole lege, na ang ibig sabihin sa English, take up and read, take up and read. So nung marinig niya ito, binuksan niya yung Biblia at napunta yung kanyang paningin doon sa Romans chapter 13 verse 13 to 14 na ang nakalagay doon not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife and jealousy, but put on the Lord Jesus and make no provision for the flesh in regard to its lust. That's in Romans chapter 13, 13 to 14. So yun yung kanyang nabasa. So nung mabasa niya ito, to make the long story short, ito ang nagpalakas sa kanya, ito ang nagpatibay sa kanya upang ma-overcome niya yung gawa ng laman. No, yung gawa ng laman, especially sa mga lalaki. So from there, talagang doon niya tinanggap si Kristo bilang Panginoon, sariling tagapagligtas sa kanyang buhay. And pag kayo ay nakikinig ng mga mensahe, nagbabasa, maaaring ang isa sa daanan ninyo ay itong si Saint Augustine, Aurelius Augustine, na nabuhay ng mga 386 o 354 AD. In short, nabuhay siya 354, probably hanggang 400, na kung saan siya ay ginamit ng Panginoon. So isa siya sa mga church fathers. Ganon din si Martin Luther. No, you might hear Martin Luther at ang isa sa actually ang verse na talagang hindi nakapagpatulog kay Martin Luther ay matatagpuan din sa Romans chapter 1 verse 17. Na ang sinasabi doon, the just shall live by faith. Itong si Martin Luther ay isang monk ng Roman Catholic. Under din kay Augustine. Actually, 1,000 years ang pagitan ng dalawa.
At isa siya sa estudyante doon sa Wittenberg sa Germany. At habang binabasa niya ang Biblia, of course, as part of his subject, he was convicted by Paul's central theme of justification by faith. At ito yung kanyang testimony. Ang sabi niya dito ni Martin Luther, kung makakakita kayo ng mga churches na Lutheran, doon kinuha ang kanilang pangalan ng kanyang grupo. Ang sabi niya, I greatly long to understand Paul's epistles to the Romans. And nothing stood in the way but that one expression. Ano yung expression na yon? Na madalas na sinasabi dito ni Paul. Yung the righteousness of God. The righteousness of God. Because I took it to mean that righteousness whereby God is righteous and deals righteously in punishing the unrighteous, night and day I pondered until I grasped the truth that the righteousness of God is that righteousness whereby through grace and sheer mercy, He justifies us by faith. In short, paulit-ulit niya itong iniisip araw at gabi. Yung sinasabi ni Paul, the righteousness of God. That he thought that he could attain the righteousness of God by what he is doing. As a monk, as a theology student, ang tingin niya, pwede niya itong makamit yung righteousness of God. And that's the intent kung bakit siya nag-aral, para ma-declare niya yung righteousness of God sa ibang mga tao, kaya nga siya pari. Pero, nung binabasa niya na yung Book of Romans, yun, hindi siya makatulog. Kaya, he was convinced, especially in the Book of Romans, chapter 1, verse 17, that the just shall live by faith. The just shall live by faith. Marami pang mga theologians na makapagpapatotoo, no? Hindi ko na ibabasahin isa-isa, but like John Wesley, si John Wesley, if you remember yung mga Methodist group, di ba? Familiar kayo sa mga Methodist Church. Ang founder niyan, pinagsimulan niyan ay si John Wesley. Si John Wesley ay from the Church of England. At siya ay confused about the meaning of the gospel. At talagang naghahanap siya ng experience, ng genuine experience of salvation. So it was on May 24, 1738 that he wrote in his journal, at ito ang sabi ni John Wesley, na founder ng Methodist Church. I went very unwillingly to a society in Aldersgate Street where one was reading Luther, that's Martin Luther's, preface to the Epistle to the Romans. About a quarter to 9 or 8:45 in the evening, while he was describing the change which God works in the heart through faith in Christ, I felt my heart strangely warm. I felt I did trust in God, in Christ alone for my salvation, and an assurance was given me that He had taken away my sins, even mine, and saved me from the law of sin and death. So si John Wesley, isa ring ordained minister ng Church of England. No, yung Church of England yan ay mga rebelde. If you remember, yan ay rebelde mula sa Catholic Church. Malaki ang history niya. So, just imagine itong mga taong ito, mga relihiyosong mga tao, mga matatalinong tao, mga tao na nag-aaral na ng theology, mga tao na nagsuko ng kanilang buhay sa kanilang Diyos, yet hindi mga saved. It was only through the book of Romans that they were able to be convinced and really understand the meaning that the righteousness of God can only be attained through a personal relationship through our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya, just imagine, kung itong mga taong ito, doon nakakilala sa Panginoon, how much more us, di ba? So, nagbe-benefit tayo dito. Kaya, ito ang masarap dito sa Book of Romans. Marami pa ang mga pastor na pwede natin i-quote, but let us just stop on this, So ito lang ang isang reason kung bakit ito nga yung aking napili. Kasi ang subject natin is evangelism and discipleship. Because since that day na sila ay makakilala kay Kristo, nagtuloy-tuloy sila. In short, talaga sila ay naging mga disciple. And just imagine, napakarami ngayon ng mga Methodists, napakarami ng mga Lutheran. At ngayon, mga patay na itong mga ito, pero pinag-uusapan pa. Dahilan sa kanilang experience sa Diyos.
No, isa pa totoo na maraming taong relihiyoso, but in reality, they don't have that personal relationship with God. No, so wag tayong padideceive. Kasi akala natin pag relihiyoso na ang isang tao, mabait ang isang tao, okay na ang isang tao, akala natin ligtas na ito. At the same time, akala natin kaparehas natin. At the same time, akala natin mas mabuti sila sa atin. But if their faith and their righteousness is based on what they're doing, yan, problema na yan. Kasi simple lang. We need an experience with God, and that starts pag naranasan natin si Kristo sa ating puso bilang ating Panginoon, sariling tagapagligtas. So it is also an experience with God. That's why eternal life, di ba? What is eternal life? Eternal life is knowing God. Ang eternal life, hindi lang yan, pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Yun ang definition ng eternal life. No, eternal life is knowing God. Kaya ang tao hindi siya nagkakaroon ng eternal life pag namatay siya. Kailan siya nagkakaroon ng eternal life? Pag tumanggap kay Kristo, di ba? O tumanggap ka kay Kristo nung nakalipas na taon o ilang mga taon nakakalipas, lumalakad ka with the eternal life. And habang lumalakad ka with the eternal life, then na-experience mo ang Diyos. Yun ang sinasabi ko na ang kaibahan natin sa mga tao. No? Tayo, katulad din natin ng problema nila. Problema nila, katulad din ng problema natin, di ba? Ano-ano mga problema natin? Meron tayong relational problem. Meron tayong emotional problem. Meron tayong financial problem. Meron tayong physical problem. Di ba? Lahat ng tao may problema. Mayaman, mahirap. Ang kaibahan natin bilang mga anak ng Diyos, kahit marami tayong problemang katulad nila, kasama natin ng Diyos na sa mga problemang yun. God is teaching us, and that is eternal life. Now, that is eternal life because eternal life is knowing God. Okay? So, yun ang ating isang reason. Now, any questions bago tayo tumuloy? Wala, magpapatuloy na ako. Sige. Sige, si Gerald, may question ka agad. Sige. Ano ko lang po, Pastor, parang medyo naano lang po ako dito sa, nabasa ko po kasi dito yung sa chapter 1, sa 24. Kung paano, parang iniyaan ng Diyos na gawin yung ng mga tao dito, yung sa katawan dito na yung pagnanasi nila sa laman. So yung sinasabi, God gave them up. Ba? Sige, tutuloy tayo dyan. Pero, i-suspense natin, ha? Bigyan kita ng assignment. May dami kang babasahin dito. Maraming gave up. God gave them up. God gave them up. God gave them up. I think 3 or 4 times na sinabi ng Panginoon yan eh. No, particularly patungkol sa mga Gentiles. Okay, so ibitin ko muna kita para ito, marami dito. Alright, so now tuloy tayo. Sino ang author? Okay, but normally pagka sinabi nating author, ang author talaga ay the Holy Spirit. Diba? Yes. Ang writer ay si Paul. Paul. Yeah, ang writer ay si Paul. Now, kilala natin ang history ni Paul, di ba? Very important munang maintindihan natin yung writer kung saan siya nanggagaling. Ang writer ay si Paul na ang dating pangalan niya ay si Saul, di ba? At itong si Saul ay dating persecutor ng mga Christians. Now, bakit niya pine-persecute ang mga Christians? Because he believes that Jesus is the false Messiah. He believes that Jesus is the false Messiah, and therefore yung kanyang mga followers ay mga peking mga followers ng Messiah. At hindi simpleng tao si Paul. No? Paul was from the tribe of Benjamin. No, pag sinabing from the tribe ka ng Benjamin, ilan ang tribo nila? 12, di ba? 12 tribes. 12 tribes. Si Benjamin ang pinaka-bunso. Yan ang pinaka-bunso at pinakamahal. At the same time, nung ma-disperse ang 12 tribes, ang natira lang sa Israel ay ang Benjamin at ang Judah.
Yung first king nila, you remember si King Saul in the Old Testament, was also from the tribe of Benjamin. So maaaring doon kinuha yung pangalan ni Saul kasi yung kanyang mga parents ay talagang mga ardent followers ng Jewish faith, ng Judaism, no? So pinatotoo ni Paul na siya ay from the tribe of Benjamin. Siya ay born in Tarsus. Ang Tarsus ay yan yung area sa Cilicia na kung saan familiar kayo sa Turkey. No, if you have time, no, tingnan niyo yung mapa. Yung mapa ay medyo nasa bandang kanan, kung dito kanan nasa taas ng Turkey, katabi niya ng Iran. Ano? Kaya kumbaga sa medyo magkalaban ng kaunti yan, parehas Muslim yan. Yung Turkey at Iran, parehas Muslim. Pero ang Iran kasi is mga Shiites. Ang Turkey is Sunni. Kaya magkaawa yan kahit na sila ay parehas na Muslim. Ano kaibahan, pastor, ng Shiites at saka mga Sunni? Ang mga Sunni, naniniwala sila na dapat ang susunod kay Muhammad ay base sa pagbobotohan ng mga tao. Kahit sino dapat pwedeng sumunod, magpumalit kay Muhammad. Yung Iran naman, Shiites, naniniwala sila na dapat kamag-anak lang ni Muhammad. Kumbaga sa yun ang difference ng Muslim. But anyway, sinabi ko lang yun kasi nga nabanggit dito na si Paul is from Tarsus and that is part of modern Turkey now. So in short, ang Turkey magaling sa Greek yan. Sa mga Greek learning, ang kanilang mga university, nasa kanila yung 3 great university. Ang teacher ni Paul ay si Gamaliel. Now you remember in Acts chapter 26 or somewhere in Acts chapter 20, ang teacher niya si Gamaliel. Si Gamaliel, ang lolo niyan ay si Hillel. Ang hirap ng mga salita, no? Kasi yan yung mga rabbi na iginagalang, tinitingala, mga learned na mga tao. So, kung titingnan natin, yung kanyang educational attainment is very high, si Paul. Nag-aral din siya sa Jerusalem. No? At the same time, yung family background ay very high din. Bakit? Siya ay anak ng isang Roman citizen. Alam niyo, parang parang ganito Pag ikaw ay American citizen, kumpara sa ibang citizen, para bang yung iba, tingala kagad kasi American citizen, di ba? Yun, ang American noon ay parang Roma. Kaya pag ikaw ay Roman citizen, medyo malaki ang karapatan mo, hindi ka pwedeng baliwalain, hindi ka pwedeng idemanda o hindi ka pwedeng parusahan nang walang matibay na ebidensya. Maraming istorya dito sa Bible na si Paul ginagamit niya 'yon. Bakit mo ako hinagupit? Bakit mo ako hinatulang kagad nang wala pa namang kaso? Hindi mo pa naman napapatunayan. Hindi mo ba alam na ako ay Roman citizen? Acts 'yon, nasa Acts. As you read along the book of Acts. Kaya yung mga Roman citizen noon, medyo matataas yung kanilang katatayuan sa buhay. At si Paul ay citizen ng Rome. Maaaring yung kanyang tatay hindi sinabi kung ano ang reason kung bakit naging citizen ng kanyang tatay, kasi maaaring mga naging tapat sa Roma, kaya ginran sila ng pagiging citizenship. So you remember, di ba, na ang kanyang ginagawa, pinapersecute niya. And he thinks that he is doing the work of God. Actually, he is doing it in the name of God. Who's God? The God of the Old Testament. But, hindi siya naniniwala na si Jesus Christ ang Messiah. At kasi, frustrated Kasi ang mga Hudyo, kaya even right now, hindi pa nila tinatanggap si Jesus as Messiah. Bakit? Ang hinihintay nilang Messiah, yung magbibigay ng peace sa buong Israel. Yun ang hinihintay nilang Messiah. Yung land peace, yung talagang kapayapaan sa lupa. Yun din ang magre-reign sa kanila na kung saan masasakop nila yung ibang country. Kasi for so many years, ang Israel tinatapak-tapakan, lagi lang silang sinasakop ng iba't ibang mga country. You remember Egypt, di ba? Remember yung Egypt? Slave sila ng Egypt. Then after that, na-slave sila ng Assyria. After ng Assyria, na-slave sila ng mga Babylonians. After Babylonians,
na-slave sila ng mga Persians o ng Iran. By the way, yung Babylon is Iraq ngayon. At pagkatapos noon, na-slave sila ng Greece. Pagkatapos, during sa time ni Jesus Christ, Rome. No? Hanggang sa, wala, nagkawatak-watak sila. So they are looking for the Messiah na kung saan, yun ang talagang magliligtas sa kanila at magre-reign sa kanila na sila yung pinakahari. No? Kaya hindi nila tinanggap si Jesus Christ. Magbibigay din dapat ng prosperity sa kanila. So kaya ang mga Hudyo, hindi nila tinatanggap si Jesus Christ hanggang ngayon. Ngayon sa Israel, wala pa yatang 2% ang Christians o less than 3%. Even though, gusto nila ang mga Christians kasi ang Christians ang nagsusuporta sa kanila, ang tumutulong sa kanila. Kasi nga, mga Christians naniniwala na sila yung mga tao ng Diyos, pinili ng Diyos. Pero ang mga Jew hindi naniniwala kay Kristo hanggang ngayon. No, so yun ang isa sa reason kung bakit hindi naniniwala si Paul. He's frustrated. At the same time, he thinks that they are doing a disservice to the nation of Israel because they are preaching the wrong Messiah. But eventually, alam natin kung anong nangyari kay Paul, di ba? Kay Saul. Remember Acts chapter 9? Siya ay tinagpo ng Panginoon patungo sa Damascus. Yung Damascus, nasa Syria yan. No? Kasi doon ay kumakalat na ang mga Kristiyano. Kaya, nung siya patungo sa Damascus, on the road to Damascus, yun. Tinagpo siya ng Panginoon. Remember Acts chapter 9? You know the story? Sige nga, pakibasa nyo nga yan. Mahalaga yan eh. Mahalaga yan Acts chapter 9. Sige. Tignan natin paano siya na-save. Sino pwedeng magbasa? Sige po, pakibasa. Chapter 9. Tingnan nyo, paano na-save itong si Saul. Verse 1 po. Chapter 9. Samantala patuloy ang pagbabanta ni Saulo na may papatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinaguga sa Damasco upang manakit niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae. Na matagpuan niya noong kalib na daan ng Panginoon. Verse 3. Naglakbay si Saulo kung papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasilaw na liwanag mula sa langit. Or natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, bakit mo ako inuusig? 5. Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ang tinig sa kanya, tumayo at pumasok sa lungsod at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. 7. Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. 8. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya nakakita, kaya siya ay inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. 9. Hindi nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ng uminom. Okay, so ganyan tayo. Nakita niyo yung kanyang conversion, no? Very dramatic. 'Di ba? Talagang nagpakita sa kanya ang Panginoon. At nagsalita sa kanya ang Panginoon. Na ang tanong niya sa Panginoon, who are you, Lord? Actually, yung mga kasama niya dito hindi sinabi, no? Actually, sabi ng mga Bible commentators, hindi nila naiintindihan yung sinasabi nung nagsasalita ng Panginoon. Para lang daw mga kidlat na naririnig. Pero si Saul, maliwanag niyang naririnig. Kaya nga, anong marinig niya? Sabi ng Panginoon sa kanya, Saul, why are you persecuting me? Sino ba pinapersecute ni Saul? Sino pinapatay niya? Jovinin. Di ba yung mga Kristiyano?
Mga mananampalataya, di ba? Inusik po niya yung mga mananampalataya. Oo, di ba? Inuusig niya, pinapersecute niya, pinapapatay niya. No, wala, you remember Stephen, chapter 7, di ba? Chapter 7, si Stephen, pag umatras kayo, si Paul nandoon, habang binabato si Stephen, namatay si Stephen sa Acts chapter 7, at si Paul ang tiga susog. Siya yung tiga, sige, batuhin nyo. Maaaring hindi sinasabi ng Bible na pumulot ng bato si Saul, pero siya yung talagang nagsasabi, batuhin nyo hanggang sa namatay si Stephen. At you remember the words of Stephen, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Namatay si Stephen. Stephen is one of the deacons sa Acts chapter 6. Now, in short, very dramatic. Saul, why are you persecuting me? In short, pag tayo pinipersecute, dahil lang sa pagsunod natin sa Panginoon, sino pinipersecute nila? Jesus Christ, di ba? Jesus Christ ang pinipersecute nila. At sabi ng Panginoon, it is hard for you to kick against the prick. Paul o Saul, it is hard for you to kick against the goads or the prick. Alam niyo ba yung prick? Matulis na bagay yun eh. Sabi niya, Paul o Saul, mahirap sumipa sa isang matulis na bagay. Alam niyo yun, di ba? Pagka ikaw ay sumipa sa isang matulis na bagay, sino masasaktan? Ikaw di masasaktan. Dugo-dugo ang aabutin mo. So in short, sinasabi ng Panginoon kay Saul, Saul, you will just hurt yourself if you will just keep on doing this. Kaya nakakalungkot yung mga nagpe-persecute din sa atin eh. Kasi pag sumusunod tayo sa Panginoon, may mga taong galit. Nako, marami tayong mga istorya niyan. No? Minsan nakakalungkot pa, nga lang, yung mga magulang natin, yung mga kaibigan natin. I don't know your testimony. Pero nung ako'y sumunod sa Panginoon, ayaw ng mga kaibigan ko. Alam ko, ganun din si Joel. Alam ko, marami sa atin dito may testimony niyan. No? Kasi akala nila, sinusundan natin eh. Kung ano, akala nila, relihiyon yung sinusundan natin eh. Pero alam natin, sinusundan natin ng Panginoon. Eh dito si Saul, yun na sinabi sa kanya, why are you persecuting me? And truly, right? Kung hindi naman dahilan kay Kristo, hindi naman magiging Kristiyano yung mga tao sa New Testament at tayo eh. Kaya lang naman tayo sumusunod kay Kristo dahil sa naging Kristiyano tayo. Di ba? Kaya tayo nagbibigay ng ating buhay. Dahil sa naranasan natin ang Diyos sa ating mga buhay. At hindi natin pwedeng hindi sundin. Hindi pwedeng hindi tayo sumunod. Yun nga ang kaibahan eh. Mas lagi nating sinasabi, an experience with God. That is eternal life. Because eternal life is knowing God. And we can know God through His Son, through our Lord and Savior, Jesus Christ. Diba? Kaya yun yung kanyang conversion. Alam nyo, dramatic. Ang nangyari nga dito, hindi pa siya nakakita ng 3 araw ba? Ilang araw siyang hindi nakakita? 3 days. 3 days po. 3 days. Hindi makakain. No? I don't know kung hindi rin makatulog. Parang ganda. Until such time na kinausap ng Panginoon si Ananias. Right. Joel, di ba? Ano nangyari, Ananias. Joel? Ano nangyari? Kwento mo. There was a certain disciple and at Damascus named Ananias. Unto him said the Lord and a vision, Ananias, and he said, Behold, I am here, Lord. Okay, di ba? Wala si... Inutusan siya ng Panginoon na pumunta sa isang lugar. Inutusan siya ng Panginoon na pumunta sa isang lugar. Para... Kasi para makita niya si Saul, Okay. papagalingin niya. Uh-huh. Yung lagyan niya parang puti Uh-huh. sa kanyang mata para gagaling siya. Pero dagli-dagli bang sumunod si Ananias? Dagli-dagli ba siya sumunod? Did he immediately follow? Did he not hesitate? Oh, yeah, Pastor. Hindi siya nag-hesitate, Pastor. Tignan nyo, kung nag-hesitate, tignan nyo sabi dyan sa ano? Verse 13. Lord. Alright, sabi niya. Sabi sa Ano sabi sa verse 13? kasi natakot kasi siya, Pastor. Natakot, di ba? Kasi kilala niya. Oo.
Sabi sa verse 13, but Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much evil he has done to your saints at Jerusalem. And here he has authority from the chief priest to bind all who called on your name. So takot si Ananias. Kaya nagdadoubt siya. Nagda-doubt siya. But ano sabi sa kanya sa ng Panginoon? Ananias, don't worry. Why? Because I will show him he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles. Yes. Diba? Kita niyo kung paano pumili ang Panginoon, diba? Talagang pinili niya si Saul. Naging Paul ang pangalan para mag-share ng gospel, particularly sa mga Gentiles. And truly, yung mga churches na nakita natin, ano yan, karamihan dyan, mga Gentiles. Actually, lahat. Meron dang mga Hellenist na mga nag-adapt ng Greek culture, pero mga Jew. No? So, yun ang ano. And then, makita niya itong si Saul, yun. Pinag-pray niya, hinipo niya, at doon lang nakakita itong si Saul nung dumating si Ananias. At pagkatapos, nung makakita itong si Paul, ano ginawa niya? Nagpabaptize na siya, Pastor. Magpabaptize. Pagkatapos niyang magpabaptize, verse 10, 20, ano ginawa niya? Ano siya? Verse 20, ano ginawa ni Saul? He preached a Christian in the synagogues. Yan, immediately he proclaimed Jesus in the synagogues. Nag-shift. Remember, Paul was a learned person of the Old Testament. In short, kabisado niya ang Old Testament. Alam niya ang all the passages about the Messiah. Master siya nun eh. Immediately, nung makatagpo niya ang Panginoon, o tagpuin siya ng Panginoon, yung lahat ng Old Testament passage na alam niya, nagliwanag. Ba, ito pala ang talagang fulfillment ng pangako ng Old Testament. Just imagine, they had been waiting for their Messiah for thousands of years. Hanggang ngayon, hinihintay pa nila. Kaya itong mga Hudyong nakikita natin, hanggang ngayon, naghihintay pa yung mga yan. Malaking istorya yan, but I don't want to jump, no? Kasi ayoko mawala yung attention natin dito sa ating pinag-aaralan. Pero si Paul, nakita niya kagad sa Old Testament. Ito yung sinasabi ng Old Testament. And therefore, in synagogue, ano yung synagogue? Yung synagogue, alam niyo, di ba ang templo ay Jerusalem? Yun ang pinaka-temple. Pag sila'y lumalabas ng kanilang bansang Israel, nagpupunta na sila sa ibang lugar, ang ginagawa nila, pag meron ng mga 10 pamilya, nagtitipon-tipon sila at nagbubuo sila ng synagogue. Ibig short, isang lugar na kung saan doon sila nagmi-meet, parang katulad nito, parang church. At doon, meron silang reading of the Old Testament, meron silang singing, at meron silang sharing, parang ginagawa natin ngayon. Kaya doon siya nagpupunta kasi doon pinapahayag ang Old Testament looking forward for the arrival of the Messiah. Kasi yun ang lagi nilang hinihintay. Yun ang kanilang pinag-uusapan because they are really in torment. Kasi during this time, under sila ng Romans eh. Mga alipin sila. Actually, before the Romans, yung mga Greeks. Before mga Greeks, mga Persians. Before Persians, mga Babylonians. For thousands of years, yung kanilang country, yung kanilang mga tao mga servant. Wala silang freedom, of course, religious freedom meron sila kasi binibigyan sila ng leeway para din ma-practice yung kanilang relihiyon. But in reality, they are under the dominion of great powers like Rome, Greece, Alexander the Great, of course, under Greece, and then sila ang Persia under Darius, no, under kay Nebuchadnezzar. So, they're waiting for so long. But itong si Saul, sabi niya, wow, now I found the Messiah, or the Messiah found me. Diba? Kaya pinasend ka kagad sa synagogue. At talagang walang makadebate sa kanya. Walang manalo sa kanya sa debate. Kahit ano, just imagine yung galing nito sa Old Testament. Kaya ang ginagawa sa kanya ng tao, nung walang mananalo, ano nangyayari ngayon? Pag binasa niyo yung tuloy-tuloy ang chapter 9, galit sa kanya at gusto siyang patayin. Galit sa kanya at gusto siyang patayin.
Hanggang sa yun, tumakbo na lang si Saul. No, kumbaga sa nag-ano na lang, umiwas na lang. So, rich background. No? Pero by the way, alam nyo, nung matagpuan siya ng mga apostol na, yung unang mga natakot, di ba, sa Ananias at yung ibang mga tao, nung mga apostol na, ang kaharap ni Saul, tignan nyo ang sabi. Tignan natin yan para makumpleto yung ating istorya. Bago natin ito tapusin. Saan ba yan? Aha! Ayan, chapter 9 verse 26. Nagpunta siya si Jerusalem ngayon. 9:26. Pakibasa uli, Joel. Nagpunta si And when Saul was come Jerusalem. to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciples, but they were all afraid of him, and believed not that he was a disciple. Hindi na naniwala. Pati mga alagad, di ba? Pati yung mga apostol. Takot. Natakot sila. Pero merong isang tao dyan na tumulong sa kanya. Verse 27. But Barnabas took him and brought him to the apostles, and declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Okay. So merong isang tao na nag-lead at nag-encourage. Sino? Barnabas. Di ba? Bernabe sa Ingles, sa Tagalog. Alam nyo ba? Barnabas. Ang ibig sabihin ng salitang Barnabas o Bernabe? Son of encouragement. Yan. Siya yung tiga-encourage. Actually, bagbabalik kayo ng Acts chapter 4, nagkakaroon ng tagutom. No? Kasi nagkaroon ng revival. You remember in Acts chapter 2, many got saved, mga 3,000. Sa sobrang saya nila, nag-stay sila sa Jerusalem. Siyempre, paano mo papakainin yung 3,000? Kaya yung bahay ng mga kapatiran sa Jerusalem napuno. Na problema sa mga pagkain, kaya itong si Barnabas, pinagbili yung bahagi ng kanyang lupa. At pinakain yung mga taong nagugutom ng mga kapatiran natin. Kasi nag-stay sila sa Jerusalem after that Acts chapter 2 Kaya maraming mga naging mananampalataya, thousands, after ng 3,000, di ba, meron pang 5,000. No? 7,000 ang mga nakakakilala sa Panginoon because of the preaching of the gospel. So si Barnabas ang encourager. No, kanya-kanya tayong role, di ba? I know, meron mga tao ding nakakapag-encourage sa inyo na nagpupus sa inyo para magpatuloy. Kayong tatlo, di ba? Nag-i-encourage lang kayo sa isa't isa. Kaya masarap, may mga kasama tayo dito. So anyway, so yun ngayon yun ang istorya ni Saul. No? Yun ang istorya niya. Kaya mahalaga, siya yung sumulat ng Book of Romans. Siya yung sumulat ng Book of Romans. Alam nyo, i-advance ko kayo, no? Si Saul ay medyo maliit na lalaki, ang sabi ng mga Bible scholars. Sabi nila, medyo kalbo pa. Medyo malaki pa ang mata. Kumbaga sa medyo nakaka-intimidate yung kanyang itsura. Nakaka-intimidate yung kanyang itsura. Tapos ang tapang na preacher. I-picture niya na yan, ha? Di ba ang tao nagja-judge based on the outward appearance. Yeah. Nila, wala na yan. Kumbaga sa hindi magandang lalaki, medyo maliit. Tapos, sabi pa niya sa Galatians, may problema yung mata niya. Sabi nga na iba, malaki yung mata. Pero, tingnan niyo kung paano ginamit ng Panginoon, di ba? Kaya nga sabi sa 1 Corinthians chapter 2, God has chosen the weak things of the world to confound the wise. God has chosen the foolish of the world to confound the wise. Kaya hindi natin pwedeng husgahan o judge ang isang tao kung ano magagawa ng Diyos sa kanya. Ako, siguro,
maging si Joel, no? Hindi mo akalain na ganito na ako ngayon. Samantalang dati, wala. Patapon din ng buhay. Walang pupunta. Pag nakakakita ko ng mga nagkakariton dyan, naalala ko sarili ko, nagkakariton ako noon eh. Pag nakakita ko nagtitinda ng mga ice candy, titinda ko ice candy. Pag nakakita ko nagtitinda, wala na yung masyadong nagtitinda ng dyaryo eh. At titinda ko dyaryo. Namumulot ako ng mga bakal, ng mga kung ano-ano. Nung makakilala ko sa Panginoon, konduktor ako ng bus. Nakungonduktor ako. Hanggang sa tagpuin ako ng Panginoon. Alam ko bawat isa sa atin may mga istorya. No? Kung paano tayo niligtas ng Panginoon at binigyan at binago niya yung ating mga buhay. Si Saul ganun din. Even though he is educationally trained, he is socially well, he is intellectually good, yung kanyang appearance ang medyo problema niya. Pero yun ang ginamit ng Panginoon sa kanya. Alright? Okay, bago tayo tumungo sa Book of Romans, tatapusin ko na lang ito. Magkaroon tayo ng counting break, question and answer. Yung Book of Romans, di ba merong church sa Rome? Di ba sa Rome, church? Ang sinasabi ng Roman Catholic, ang nagtayo ng church sa Rome ay si Peter. Hindi si Peter ang nagtayo ng church sa Rome. O yung unang iglesia. Pag sinabi natin iglesia, ano yan? Hindi building yan ha. Ang unang mga tao ng Diyos sa Rome ay mga tao na nakakilala sa Kanya base dun sa Acts chapter 2 verse 13. Tingnan niyo yan, no? Acts chapter 2. Remember yung revival na nangyari? Na maraming nakakilala sa Panginoon. So, bumaba ang banal na Espiritu sa Acts chapter 2. Okay? Sige, 1 to 10. 1 to 11. Sige, sino pwedeng bumasa? Juvenil, sige, basa. Nagkatipon-tipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw na Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nito. May tumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanilang Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao na mangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig sa pagkamangha. At pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba talaga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsalita sa ating wika? Tayo mga taga-Persia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Egypto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Teren at mga nagmula sa Roma. Yun, sabi dyan, nagmula sa Roma. Di ba dyan nakakilala maraming pag binasa niya sa Acts chapter 2 verse 47, no? Yan yung mga 3,000 ang na-save. Yung na-save na 3,000, iba-iba ang pinanggalingan nila kasi nandoon sila sa Day of Pentecost. Yung Day of Pentecost, ang mga Hudyo, bumabalik yan sa Jerusalem para mag-celebrate. Parang piyesta. Diyan natin nakuha yung mga tradisyon natin sa Pilipinas na piyesta, di ba? Pag may mga piyesta, puntahan, balikan yung mga magkakamag-anak. Dito nila nakuha yung mga ideya na yun. No? Ginawa lang nila mga pagano.
Actually, kinopya ng mga pagano. Kasi marami na silang mga festivals. At Pentecost is one of them. Yung Pentecost, yun yung harvest time nila. Kumbaga sa ano. At pagkatapos dito, nung magdatingan na dyan, pati yung mga magkakamag-anak, kasi yun yung mga dating Hudyo na nanirahan na sa ibang lugar. Kasi nga, nung sila'y sakupin ng iba't ibang mga bansa, napunta na sila sa iba-ibang mga lugar. Nagsipangalat sila. And then, doon sila mga nakapag-asawa. Ngayon, bumabalik sila sa Jerusalem para i-celebrate yung iba't ibang festivals. May 7 festivals yan. Saka na natin pag-aaralan yun. Pero, nung sila'y nandoon, doon bumaba ang banal na Espiritu. Doon ang tawag natin dito, this is the birth of the church. Kasi yung 3,000, yung 120, naging 3,000, tapos merong 5,000, and then humayo na ng humayo sa Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Kadugsong pa tayo ngayon. Kadugsong pa tayo ngayon. Sabi nga nila tayong Acts chapter 29. Kasi ang Acts chapter 28 lang eh. So merong mga tiga-Roma. So nung magbalikan ngayon sila sa Roma, yun ang unang iglesia. Hindi si Paul ang nagtayo ng church sa Rome. Hindi si Peter ang nagtayo ng church sa Rome, as what the Roman Catholic is saying. Ang nagtayo ng iglesia dyan ay yung mga unang mga kapatiran. Ang pangalan niyang mga yan, hindi natin alam. Ang tawag dyan, mga unknown Christians. Mga unknown. Walang mga pangalan. Yeah? Kumbaga sa ano, kung titignan niyo, malaking istorya yan eh. Ang ginagamit talaga ng Diyos, yung mga walang mga pangalan. Of course, meron siyang kinakailangang banggitin ng mga pangalan, tulad ni Paul, katulad ni iba pa nila Peter, pero pagkatapos nila, ang ginamit ng Panginoon na nagpalaganap ng salita ng Diyos, yung mga ordinaryo, simple, normal na mga tao. Along the way ng Book of Acts, pag-aaralan natin yan sa mga susunod. So nakita nyo, no, kung paano yung mga tiga-Rome nakakilala sa Panginoon kasi nga doon sila maaari galing, no. Kaya yan ay maganda nating mapag-aralan kasi nagsimula nang lumaganap ang ebanghelyo. Okay? So break muna tayo ng konti malibang meron kayong tanong. Nag-introduce lang muna tayo sa Book of Romans. Pastor, gaano yung katotohanan na sinasabi ng mga Roman Catholic na si Peter daw ay unang pope sa Rome? Okay. So, actually, pinagbabasehan nila dyan ay Matthew chapter 16. Di ba? Sige, tignan natin sandali yun para makita natin. Matthew chapter 16. Kasi hindi lang na sinasabi yan na walang basihan. Pero it's a wrong understanding of the text. Tingnan natin. Matthew chapter 16 verse 13. Verse 13 up to 19. Pakibasa Joel. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man?" Sabi niya. Sa 14, and he said, "Some say that you are John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets." 15, he said unto them, "But whom see you that I am?" And Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." So 17, and Jesus answered and said unto him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed it unto you, but my Father who is in heaven." Hanggang saan yung pastor? Doon lang? Hanggang 19, yung pinakamahalaga, yung 18 to 19. And I see also unto you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Sa 19, and I will give unto you the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth
shall be loosed in heaven. Okay, so yun ang basihan nila na ang sinasabi nila na kaya si Peter ang first pope kasi yung susi daw ay ibinigay kay Peter. Di ba? Pero again, ang mahalaga diyan yung una, yung verse 18. But I tell you, you are Peter. Ang ibig sabihin ng salitang Peter ay Petros, small stone. Small stone. Pag small stone. No? Kaya, but I tell you that you are a small stone, Peter, and upon this rock. Ang ibig sabihin ng rock ay Petra. In short, a big stone. Rock. Yung small stone, part ng big stone. So ang sinasabi ng Panginoon dito kay Peter, I will build my church and on this rock, I will build my church. Tignan niyo ako kung paano sinasabi ng Panginoon yan parang tinuturo ko si Hernan. Parang siya si Peter. You are Peter, you are a small stone, and upon this rock. So tinuro ngayon ng Panginoon yung sarili niya because a big stone. And upon this rock, I will build my church. So hindi niya i-build ang church based on Peter, binild niya ang church sa kanya. Si Jesus Christ yung rock. Saan natin makikita yon? 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10. Natatandaan nyo nung paluin ni Moses yung bato? You remember that story? Na nagre-rebelde si Moses kasi walang tubig, mamamatay sila sa uhaw, 'di ba? Ang sabi ng Panginoong Diyos kay Moses kausapin mo yung bato. Ano ginawa ni Moses? Pinalo niya yung bato, 'di ba? Lumabas yung tubig. Lumabas yung tubig, pero nag-disobey siya sa Panginoon. You remember na si Moses ay hindi nakapasok sa Promised Land? Kasi Dahil matigas doon. yung ulo rin. Dahil doon, hindi siya nakapasok sa Promised Land. Bakit? Ano sabi ng ibang mga Bible scholars? Sino ba yung bato na yun? Tingnan sabi sa verse 4. 10:4. Pakibasa. Anong verse yun, Pastor? 4. 10:4. 10:4 ng 1 Corinthians 10:4. Corinthians 10:4. Layo pa rin pala. Sige, basa. Kasi sa Tagalog, medyo mahina Kailangan sa English para makita natin talaga Sino una nakakita? Siguro po. Sino una nakakita? Chapter 10, verse 4, Pastor. And did all drink the same spiritual drink, for the drink of that spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Okay. Yun. So, kita niyo sabi dyan, and I say unto you, Peter, small, and upon this rock. So, tinutulo niya yung kanyang sarili. I will build whose church? Peter's church? No. I will build my church. So, ang may-ari talaga ng church, ang Panginoon. Siya din namatay para sa church. So, siya yung rock. No? Actually, yung di na natin babasahin pa, pero yung I will give you unto you the keys of the kingdom. Ano ba yung key? Yung key na yon, yung gospel. Na pagka ang gospel isinyer mo sa iba, nakakilala sa Panginoon, then you open the windows of heaven. Kung ano yung ginawa mo dito sa lupa, halimbawa, si Joel, tumanggap ka sa Panginoon, o Joel. Kung ano yung ginawa mong prayer, nung pagtanggap mo sa Panginoon, tinalian yun doon sa langit. Yung ginawa natin panalangin, tinalian yun doon sa langit. Kaya, yung kiss dyan, in this particular verse, binigay kay Pedro. Pero hindi lang ibinigay kay Pedro yan, sa John, binigay din sa mga alagad. And then pagkatapos, ibinigay din sa mga anak ng Diyos. Kaya tayo yon. Kung kailan natin ipinapahayag ang gospel, may nakakakilala sa Panginoon, ginamit tayo ng Panginoon, kung ano yung ginawa natin dito sa lupa, tinatalian sa langit.
ino-honor ng Diyos. Kaya nga masarap ang evangelism eh. Kasi ang evangelism, pag nag-share ka ng gospel, may tumanggap sa Panginoon, yun yung key to the kingdom of God. I will repeat that. Actually, sa book of Romans yan eh. Ang key to the kingdom of God is the gospel. Ano ba yung gospel? The Word of gospel God. is the life of Jesus Christ. The gospel is the good news about Jesus. So yun yung key. Kaya yung sinasabi niya sa Matthew 16:18, and I will give unto you the key, which is the gospel, which is Jesus Christ, na whatever you bound on earth, yung nagpray mo dito sa lupa, will be bound in heaven. At binigay din yan sa atin, ayon sa Acts, ayon sa John, hindi ko nabubuksan mga talata kasi medyo mahaba na. No? Pag pinapahayag natin ng gospel, binibigyan natin sila ng pagkakataon na mapunta sa langit. Just imagine that that privilege, that honor, that opportunity. At kaya din naman natin sinashare ang gospel kasi na-experience, naranasan natin. So yung sinasabi niya dyan, Brother Joel, na si Peter ang unang pope at si Peter ang nagtayo, hindi. Oo. Actually, yung pope ay wala naman sa Bible yun. Maraming dyan, maraming istorya. Sinagot ko na sila dyan, Pastor. Sinagot ko na sila dyan, hindi na sila umulit eh. Sabi ko, pag maging pope ang isang tao, mag-aral muna ng mahaba. Si Peter naman ay mangingisda, paano naging pope? Simple lang. Yeah. It's a combination of the secular and the religious power. Kinumbine nila yan. So may historical may historical basis kung saan galing ang Pope. But anyway, so yun ngayon ang ating pinag-aaralan bago tayo tumungo sa Book of Romans. Kaya tumalong ka, Gerald, doon sa tanong mo eh. Pupunta pa lang tayo sa chapter 1 eh. Tungo pa lang tayo sa chapter 1. So, any other questions? Baka makalimutan ko na yung question na sasabihin na yung tatanong sa akin para may patalastas tayo. Ito medyo mahaba eh. Saka na tayo magbubukas ng Book of Romans. Basahin nyo na lang muna. Basahin nyo na lang muna. Pero sagutin ko lang yung tanong ni Eileen sa akin kanina sa text. Mali ba may tanong kayo dito? Okay. Tinanong ako ni Eileen, nag-text, Pastor, are you a Calvinist? Ayan. Alam niyo yung Calvinist, di ba? I think Pastor Donald keeps on repeating to you about the doctrine of election and the doctrine of predestination. Na ang Diyos ay namimili, di ba? Kung sino yung kanyang ililigtas. Tama ba? Maraming verses na sa Bible, di ba? Acts chapter 13, verse 48, Ephesians 1:4, John 15:16, maraming mga verses. So ang ang kilala yon ay ang laging nagsasabi nun si Calvin, si John Calvin. Si John Calvin. Kaya tanong ni Eileen sa akin kanina, Pastor, are you a Calvinist? Because bago ko sagutin yon, merong isang opposite side. Ang pangalan ay si Arminius. Si Arminius naman, Arminian, naniniwala na ang tao may karapatan na may kapangyarihan na tumanggap o tumanggi. Ibig sabihin, meron siyang free will or human responsibility. Do you get the point? Sure, dito sa kabila, Yes. Sabi niya na ang Diyos ay namimili kasi ang tao ay patay. So, kailangan buhayin ng Diyos. Di ba? Kaya namimili ang Diyos ng mga ililigtas. Elected. And praise God, because I assume that all of us here are elected. But on the other side, merong human responsibility. Dito sa kabila kasi kay Calvin, wala. Kumbaga sana patay nga eh.
So it's Calvinist versus Arminian. Ang tanong ngayon sa akin ni Eileen, Pastor, ikaw ba'y Calvinist? Kasi si Pastor Donald, very strong dyan. Very strong talaga si Pastor Donald, which I respect. Naniniwala naman ako doon. Pero ako hindi Calvinist, hindi rin ako Arminianist. Arminians. Ako ay Biblicist. Eileen, ano yung sabi ko? Ako ay Biblicist. Ano ibig sabihin ng Biblicist? Bible. Sa Bible. Ako, kung ano lang talaga yung sinasabi ng Bible. Yung kasi ang comment ko normally, the doctrine of election is in the Bible. Really. It's in the Bible. It's in the Bible. But, meron din namang mga talata sa Bible, marami, about human responsibility. Di ba? Dito sa Romans, kung titingnan niyo diyan sa Romans, ang isa sa binabanggit sa Romans ay yung text na for whom he foreknew, he predestined to be conformed to the image of his son. Romans chapter 8 verse 29 yon. Pero nasa Romans din yung Romans chapter 10 verse 13. Tingnan niyo sabi ng Romans chapter 10 verse 9 muna and then 13. Yung tubig ko. Sige, sabi sa 10:9. Sige, tagabasa sa Tagalog, Herman. Kung ipahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Okay. Verse 13. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Okay. So, ano yan? Human responsibility yan, di ba? Meron ding merong tatanggap at merong hindi. Ganon din yung John 3:16. Binanggit ni Joel kanina, narinig ko nag-uusap sila, pero pag talagang idinugso mo yung 30 nun, but as many as receive Him, to them gave He power to become children of God, even to those who believe on His name, who were born not of the flesh, nor of the human will, nor of man, but born of God. No? So, in short, kung titignan mo yung mga talata sa Bible, meron talagang election, predestination, meron din namang human responsibility. Ako nga, ang sagot ko dyan, ito Ang sagot ko dyan ay ito. At tatandaan nyo, nung likhain ng tao, diba? Nung likhain ng tao, sabi ng Panginoon Diyos, lahat pwede nyong kainin. Pero meron lang akong isa na hindi nyo pwedeng kainin. Pag kinain nyo yan, kayo walang pagsalang mamamatay. Tingnan natin yan. Tingnan natin. Genesis. Gusto ko i-review yan Genesis chapter 2. Verse 15. Verse 15. Hanggang sumusunod na talata. The Lord God took the man, put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of God, of good and evil, you shall not eat of it. For in the day that you eat thereof, you shall surely die. Okay? Yun lang, Pastor. Yun, di ba? Sabi niya, pwede nyo kainin lahat, pero isa lang ang hindi mo pwedeng kainin. Pag kinain mo yon, ikaw ay walang pagsalang mamamatay. May condition wala. In short, sa simula pa lang, bago pa bumagsak ang tao,
nagbigay na ang Diyos ng human responsibility. Wala pa silang kasalanan, ha? Wala pa silang kasalanan. Nagbigay na ang Diyos ng human responsibility. At from there, up to now, makikita natin na may human responsibility tayo. Di ba? Kumbaga sa meron tayong mga desisyon. Na yung desisyon bang yun ay tingin nyo, desisyon na ginawa ng Diyos para sa inyo o dahil sa nag-decide lang kayo? In short, ang sinasabi natin, meron ding mga talata about human responsibility. Kaya sabi ko, human responsibility. Oh, if you would like to call it, free will. Kasi ayaw gamitin yung free will eh. Pero parehas din naman yun para sa akin. Kasi nga, yung human responsibility of free will, binigay pa bago bumagsak ang tao sa kasalanan. In short, sa simula pa lang, nung hindi pa siya nagkakasala, nung buhay pa siya sa Diyos, binigyan na siya ng Panginoong Diyos. Kasi ayaw ng Diyos, I believe, ng tao parang robot. Birin nyo, ang asawa ko, robot. Oh, Mercy! Halikan mo ako. Ay, walang gana pag gano'n. Di ba, Joel? Kailangan, Yes, Pastor. sorry mga dalaga, mga binata, ha? Pinapakita ko lang yung realidad na gusto mo yun talagang on his own, on her own. Meron siyang desisyon, meron kang desisyon. Ayaw mo ng robot at walang robot dito. Kaya nga nag-iing ng robot eh. Sabihin, merong human responsibility at tayo, di ba? Kahit anak tayo ng Diyos eh, di ba? May mga decision tayo na hindi tama. It's our human responsibility. At minsan, nagsasuffer tayo sa decision natin hindi tama. Pinabayaan tayo ng Diyos. May consequence nga lang. Salamat na lang, mapagbiyaya ang Panginoon kasi sinire-rigtas pa rin niya tayo, tinutulungan niya pa rin tayo. One of the argument is God is a just God. Kaya nga, kinakailangan niya ipadala ang kanyang bugtong na anak, di ba? Pwede naman niya sabihin, pinatatawad ko na kay lahat. Sige, uulit na lang kayo. Lalikha na lang ako ng panibago. Pero, bakit niya ginawa na bigay pa yung kanyang bugtong na anak? Because He is a just God. Just and loving. Di ba? So that's why, responsible din tayo. Kung tayo pupunta sa impyerno. So, in short, I'm a biblicist because there is a lot of verses about the election of God and there's a lot of verses about the human responsibility of man. Ang ayaw ko lang kasi na-identify kay Calvin at saka kay Arminius. Na-identify dun sa dalawa eh. Kaya na-hijack. Akala natin, pag narinig kagad Calvinist, ano yan, negative kagad yung iba. And I'll tell you, may mga pastor na sinasabi na ang mga Calvinist, mga Christian to ay sa demonyo. At yung mga ibang Calvinist, may sinasabi na, yung Arminian, you believe that salvation is also by works. Kasi kung ano yung magagawa mo, no. Hindi naman sinasabi ng Arminian yun. Hindi rin naman si Diablo ang Calvinist. Na-identify kasi kay Calvin at saka kay Arminius. Kaya, ayun, nag-aaway-away na yung mga talata. So, but in reality, merong parehas sa Bible. So, ayaw kong bumanggit ng dalawa. Kasi nakikita ko parehas sa Bible eh. Pastor, hindi ba contradiction yun? Hindi ba contradiction yun? Maybe for me, but not before God. Hindi naman lahat natin may papaliwanag sa Bible eh. Hindi natin pwedeng lagyan lahat ng sagot sa human natin. Niloloko ko nga eh. Si Pastor Donald eh. Alam niyo naman. Sabi ko, niniwala ako dyan. Magkano? Pero, pinabanggit ko rin minsan yung mga talata about human responsibility. Actually, ito pinag-usapan natin, matagal na ito noon pa.
Problema ito ng mga theologians noon pa. Kaya nga si Arminius at saka si John Calvin, ano na yan, yung mga reformers. Mga reformers kasi mga Calvinist, sinusundan si Calvin. Actually, minagnify niya yun. Yung doktrina na yun. Iba, nagiging double predestination pa eh. Hanggang sa nag-counterpart yung kabila, no, hindi pwede na ang Diyos din. Pagka ang Diyos namimili ng pupunta sa langit, in short, namimili din siya ng pupunta sa impyerno. So, paano mo ibabalanse yung dalawang yun? Di ba? So, parehas na sa Bible. Contradiction pa, Pastor, maaaring sa atin. Pero, hindi sa Diyos. Pero sabi ko nga, hindi kaya ito ang sagot? O sige, yung election, namili ang Diyos. Pinili niya si Jesse, pinili niya si Joel, pinili niya tayong lahat ngayon dito. Okay, pili ko na ngayon. Maraming natira. Maraming hindi napili. O, di yung hindi napili, kung sino tatanggap sa inyo kay Kristo, pwede pa rin kayong maging anak ng Diyos. Meron akong election, namimili ang Diyos. Sige, pinili ang Diyos. Pero may human responsibility. Hindi yung mga hindi pinili, meron silang whosoever will sila. It's an argument na napakatagal na. Kaya pag may kausap ako mga naniniwala sa election predestination, okay, yan, totoo yan. Nasa Bible yan. Ako yung Bible study ko sa Amerika for 10 years, yan ang pinag-uusapan namin, mga doktor. Mga doktor ng UST, napakatatalino. Ang nangyari sa amin, panay verse sila ng election. Ako naman panay verse ng human responsibility. Marami akong talata dyan eh. Hanggang sa, hindi kami magkasundo eh. Parehas namin pinaglalaban yung verse eh. Verse versus verses. Hanggang sa, matatapos lagi ang Bible study namin para kami hindi na blessed. Parehas kami nag-aaway. Eventually, hanggang na-realize ko, tama sila eh. Sinasabi nila, nasa Bible eh, maraming verse. Yung sinasabi ko rin, nasa Bible. So, tinanggap ko parehas. At actually, even John MacArthur cannot explain it. Yung sinasabi ko sa position ko sa inyo, yun ang position ni John MacArthur. Ito, dami John MacArthur na book dito, paborito ni Pastor Donald yan. Pero even John MacArthur is saying na hindi niya may reconcile yan dalawang yan. But of course, mas malakas siya sa election. Kasi yun ang kanyang expertise. Pero hindi niya ma-deny yung human responsibility. Kasi may both sides eh. Kasi nakakatakot din naman yung mga elected. Yung kasama ko sa Bible study sa Amerika na mga election sila, kahit na hindi magsimba ng church, kahit na nagkakasala ang tao, kalooban ng Diyos. Mga elected yan, pastor, niloob ng Diyos na magkasala sila. Mga double mga double na. Sabi ko, ang mga totoong anak ng Diyos, nagsisimba. Ang mga totoong pinili, nagsisimba. Ang mga totoong pinili, nag-aakay ng kaluluwa. Ang mga totoong pinili, binabago ng Diyos yung kanilang mga buhay. Sila pinili lang, wala namang masyadong mga pagbabago. Paano? Umaabuso din si doktrina ng eleksyon. So, yun lang. Parehas nasa Bible yan. So, pag nakakarinig kayo na sabihin nyo, okay, praise God, praise God. Pero alam niyo, malaki na itulong sa akin ng doctrine of election. Kasi noon, nung panay-human responsibility ako, gusto ko yung mga tao tumanggap kay Kristo. Kaya pag halimbawa, hindi ako pa nag-share ng gospel, yung isang tao, nakita ko ngayon, kinakabahan ako yun. Pag namatay ang bukas, lagot ako sa Diyos. Kasi hindi ko na-share ng gospel, kaya kinakailangan ko share ng gospel. Kaya lagi akong stress. Kasi nilalagay ko sa kamay, yung kaligtasan ng tao. Nung makita ko ba, nasa Bible talaga ang doctrine of election. Ngayon, nagsishare ako ng gospel. Pag ayaw talagang tumanggap, alam niyo kung ano sinasabi ko? Hindi elected to. Nawawala yung stress ko. Nawawala yung stress ko. Ay, Lord, salamat na i-share ko. Pero hindi tumanggap sa iyo. Pero at least, Lord, naging masaya ako kasi na-share ko ang gospel. May mga tanong tayo, mga kapatid, na hindi natin talaga mabibigyan lahat ng sagot.
We are human beings. At salamat kasi hindi natin lahat bibigyan ng ano yan, ng eksaktong paliwanag. Parang Trinity, di ba? Trinity, napaka-mahiwaga. Pwede natin banggitin yan sa Bible, pero hindi mo talaga mag-grasp. Okay? So pag nagtuturo si Pastor Donald about election, paggabi niya, nasa Bible yun. Sige. Meron pa akong tanong? Pastor, talagang election lang ako. Okay yun, walang problema. But we have to share the gospel. Yes. Importante yung pastor, yung share the gospel. Mm-hmm. That's a human responsibility. Mm-hmm. Election, okay ng election kasi lahat naman tayo napili ng Diyos eh. Ang importante lang, hindi naman sinabi ng Diyos na gusto niyang maligtas ang lahat ng tao. Kaso lang, nasa tao lang din yun. Katulad nung sa John 3:16, whosoever believe it on Him, yun lang ang nananampalataya sa Kanya. Mm-hmm. Yang hindi, wala. Hindi rin maligtas. Ano, 1 Peter, 2 Peter chapter 3. God is not willing, tingnan sabi sa ano. First Peter. First Peter chapter 3 ba yun? Tama ba ako? Chapter 3. God, ano sabi diyan? Teka, hanapin ko ha. 1 Peter, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 9 yun, 9. 1 Peter chapter 3 verse 9. Okay. Enduring evil. Sige, pakibasa, 3:9. 3 not rendering evil for evil or railing for railing. No, 2 Peter, But- sorry. 2 Peter chapter 3 Second verse Peter, pastor. 2 Peter Peter. chapter 3 verse 9. Verse 9. Oo nga. Ito na. The Lord is not a slack concerning His promise, as some men count slackness, but is that long-suffering to us work, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Nasabi diyan, God is not willing. God is not wishing that any should perish. God wants all to repent. Hmm. Yan ang summary niyang text na yan. Marami pa mga talata, but those are just some. Peter 3:9. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should come to repentance. Marami pa mga talata, pero ano na yan, anyway, may paliwanag din naman dyan ng mga ang mga Calvinist. But that's why I'm a biblicist. I'm taking it at its word. I'm taking God at His word. But do you believe, Pastor, in election? Please don't misunderstand me. Yes. Do you believe in predestination? Yes. Lahat yan nasa Bible. But do you also believe in human responsibility? Yes. So, Pastor, is that a contradiction? Yes, maybe I can accept. Therefore, I cannot explain why is it both there. But, ang Diyos alam niya kung bakit niya niligay yan dyan. So, Aileen, okay na? At least I'm not saying that you don't have. I'm not saying too that you have to follow my my stand on this. Okay? Kasi laging ano yan eh. Tatlong posisyon. One is the Arminian, the other one is the Calvinist,
and the other one is the biblicist. Ako, I'm just taking God at His words. Yun ang biblicist. Actually, sila Calvin naman, sinasabi na biblicist din sila. Bakit? Yung kanilang stand sa Bible din naman eh. Kasi maraming ang talata eh. Ganon din dun sa mga Armenians. Kasi may mga human responsibility. So what I mean is, I am not asking you to take my position. Just like, Pastor Donald, myself, hindi ko naman sinasabi na i-take niya yung position ko. Nor, he's asking me to take his position. Kasi it's a long time issue, it's a long time battle ng mga theologians, ng mga magagaling pa, ng mga nag-aaral. Actually, ibang mga church, pag napunta kayo, minsan na-split ang church. Ini-split lalo na ng mga Calvinist. Ang naiiwan yung mga traditional. So, hindi naman dapat. No, so what I'm saying is you can have your own stand on that issue. Sabi nga, tandaan natin, in essentials, there must be unity. In non-essentials, there must be diversity. In short, yung mga ano ba yung mga essentials? Yung mga talagang mga mahalagang turo ng Bible na hindi ka pwede magkamali. Like, the Bible is really just the Word of God na based on your faith and practice. God the Father, God the Son, God Trinity. You believe in Trinity. Salvation is only by faith. Jesus Christ is God. No? So yung mga yun hindi ka essentials yun eh. Hindi tayo pwede magkaiba-iba. Dapat pare-parehas. Kasi malinaw yun sa Bible eh. Pero may mga non-essentials. Halimbawa, yung non-essentials, may mga ito katulad nitong pinag-usapan natin. There must be diversity. Meron ng halimbawa sa issue ng election at saka ng human responsibility kasi may mga para sa talata. So non-essentials yan. There must be diversity. It means you can agree to disagree. Magkaiba man tayo ng posisyon, okay. Hindi naman yan magiging basihan kung pupunta ka sa langit o hindi eh. Yeah. But, sabi nga, in all things, there must be charity. In all things, there must be love. So in essentials, there must be unity. Hindi ka pwede magkamali dyan. Kulto ka pag ikaw ay lumabas dito sa essentials na yan. Cult, maring turo. In non-essentials, there must be diversity. Magkakaiba. Non-essentials. Halimbawa, may mga kapatiran tayo na speak in tongues. Language, ang sinasabi ko, language. That naman, basta hindi nakakagulo, ha? Kasi may restriction din ng Bible dyan. Then, in all things, let us have charity or love. Tahimik ang mga estudyante ngayon. Wala kayong masyadong mga question ngayon. Nainggit naman ako kay Pastor Donald. Kay Pastor Donald, dami niyong question eh. Si Christian po iyon, madami po siyang question. Wala ba si Christian yan? Nasa ba si Christian yan? Nandito ba? Ayun, nandito si Christian, oh. Ayun, yun, si Christian, oh. Pero maganda yan, nag-enjoy ako sa mga question. Kasi, Biblical Calvinist po na po ako ngayon, Pastor. Biblicist din si Calvin. Kaya okay din yun kasi may tatayo niya naman sa Bible yun, eh. So, okay yun, Christian. But I enjoy your, yung mga questions nyo. Kasi yun ang hinahanap namin. Ang hinahanap namin yung mga matanong. Yung mga tanong na, mga seryoso, May mga tanong kasi ng mga pilosopo, eh. Marami na nun. Pero, yung mga tanong nyo, yan, very welcome. Kasi that's what we are looking for. Okay, si Sir Anthony. Sid Anthony. Yeah. Okay. Good evening po, Pastor. Good evening. Tanong ko lang po, Pastor, matatopic din ba natin yung Trail of Blood? Actually, meron akong book dito niyan. Oo, opo. So, Bible. siguro, kay Pastor Donald, kasi tinalakay niya yung How to Study the Bible, di ba? May mga translations na
because the trail of blood that's the history of it. Medyo mahaba lang, probably pwede natin kasi ang lang naman dyan, yung King James, di ba? King James version. Yun lang ang pinaka-summary. Tama ba, Anthony? Tama? Yung hindi, Pastor, siguro yung yung, kasi di ba yung sa Baptist history, may tinatawag na Trail of Blood. Yeah. Po. Yeah. So, gusto ko yung tanong kung accurate po ba talaga yan? actually, may mga tao kasing dogmatic eh. Yun ang problem eh. Maaring, okay, let me give you my view. You can justify it on the one side, but you are leaving the other side of it. Nakuha mo, Anthony, ibig sabihin? That's not the full history of Christianity. That's part of the history of Christianity. This means you cannot contain God sa pamamagitan lang ng linya ng trail of blood. Kung paano nangyari sa mga Christian. May other bigger issue pa na ito din naman ay mga tapat na lingkod ng Panginoong Diyos na hindi kasama dito sa grupong to. One thing that I've learned is this: I cannot manipulate God. Ang ibig ko sabihin, I cannot say na ang Diyos ay gumagawa lang sa pamamagitan ko at sa pamamagitan ng alam ko. Because God is a big God. So I am not criticizing the trail of blood. It's they have the right, kasi meron naman talagang mga Kristiyano na talagang dinidescribe ng ganon, na talagang yung kanilang may mga nagsusunod-sunod na ipagpapatuloy nila. Pero hindi lang lahat ng ito, meron pang other side na kumikilos din ng Diyos dito na hindi inire-record ng Trail of Blood. Kaya nga yung Trail of Blood, nakita mo yung history niya, ang book niya maliit, di ba? Normally, ang mga history book dapat mga makakapal. I can understand also that there are some dangers kasi may mga false Christians, may mga false group na nagbabranch into false group pa. No, but again, for me, ang Diyos ang bottom line na pwedeng gumawa ang Diyos ng revival sa iba ding grupo na hindi lang dito sa Trail of Blood. Okay. So do you get where I'm coming from? Yes po, Pastor. Yes. And Okay. Salamat po. That's what I like with God. Alam mo, nung ako yung nandito lang sa Pilipinas, akala ko yung paraan ko, yun lang ang tama. Hanggang sa napunta ako sa Korea, napunta ako sa kung saan sa bansa. Alam mo, Anthony, ang na-conclude ko sa sarili ko, akala ko, malaki na yung alam ko. Napakaliit ko pala. Kasi ang daming malalaki. Na talagang makikita mo mga Kristiyano na talagang sa Korea lang Makikita mo ang mga dyan, yung mga, of course, maraming kulto rin sa Korea. Pero ako, mga nakita ko dyan talagang mga Kristiyano talaga na hindi ko masabi, Lord, paano nila nagagawa to? Hindi lang sa Korea, maging sa Amerika. Mga inatin na namin mga conferences, yung mga kilala mga pastor, yung mga sumusulat ng mga books. Kaya nakakasama namin sa mga conference. Malalaki ang church. Kaya sabi ko, Lord, akala ko, kasama na ako doon noon sa malaki. Ang liit-liit pala, yung parang meron ka pa palang mas malaki. Na mas malaki. And how wonderful, right? Kung ang Diyos natin laging ganun. Nakikip niya pa rin, may mga remnant pa rin na hindi natin nakikita. Nakala nang natin, tayo lang yung remnant. Pero yung pala, on the other side, marami pa rin palang remnant na talagang nagiging tapat sa salita ng Panginoong Diyos. Amen po. Amen. Yeah, amen. Alright, so sa next week na ulit tayo. Punta na tayo sa Book of Romans. Sabi ko sa inyo, naikli ako magturo naka 1 hour and 40 minutes. Pero
you have your assignment, okay? Please read the book of Romans. And when you read it, basahin nyo ito ng naiintindihan, okay? Pastor. Depende sa inyo kung saan kayo aabutin. Of course, Romans is from Romans chapter 1 to 16. Napakaganda talaga ng Book of Romans. Justification, sanctification, conversion, election, predestination, human responsibility, historically speaking, the development ng ating faith from chapter 1, pinaiwanag din ng mga Gentiles, kung ano yung kanilang aksyon na sinasabi ni then yung mga relihiyoso sa chapter 2, akala nila kung mga relihiyoso sila, exempted sila sa hindi sila makasalanan. Then kinunclude sa chapter 3, for all have sinned and fall short of the glory of God. And then chapter 4, sinimula lang ipakita ni Paul yung kaligtasan sa pamamagitan ng pagbigyan ng halimbawa kay Abraham, justification by faith. And then chapter 5, dinala niyo na yan kay Jesus Christ, na kung sino man ang tatanggap kay Kristo ay maliligtas. And then chapter 6, yung struggle natin sa kasalanan, hanggang chapter 7, hanggang chapter 8, na para bang kinukondemn natin yung sarili natin, but there no more condemnation to those who are in Christ Jesus. And then pagkatapos niyan, chapter 9, punta na ngayon siya sa issue ng Israel, ng mga Jew, up to chapter 11. And then pagkatapos nun, chapter 12, therefore, I beseech you, therefore, by the mercies of God, you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, be not conformed. Sinabi niya yun. Then chapter 13, yung attitude na naman patungkol sa government, then chapter 14, yung mga nagtitisuran, at chapter 15, yung mga may iba-ibang opinion, tinakil niya kung paano. And then chapter 16, nagbanggit siya ng mga pangalan ng mga tao na minsan lang natin mababasa pero kasama niya sa ministry ng Panginoon. Very, very interesting and very, very fruitful pag binasa niyo ang Book of Romans. Sabi nga nila, the Book of Romans is the constitution of the bylaws of the Bible. Yeah. Kaya intindihin lang. Kung hindi niyo maintindihan sa King James, punta kayo sa NLT. Kung hindi niyo maintindihan sa NLT, punta kayo muna sa ibang translation na maintindihan niyo. Tagalog, okay lang. And then, kami naman mga pastor, yun, pag kami mga masisela ng kasi may mga, sometimes may mga mabababaw na sa ibang translation, then paliwanag namin pag meron kayong tanong. While hindi naman namin tinitiyak na lahat ay alam namin. But we will learn together. Okay, so let's pray. Father, we come before you, Lord. We thank you for truly the Bible is not only logical, but it is also can be proven. This means that it is verifiable all along history, because not only yung history na sinasabi namin, but even the secular history and even secular historians testifies about the followers of Jesus Christ, about Jesus Christ himself, and even about the unearthing of a lot of these evidences to prove that the Bible is really true. And thank you, because not only logical, not only verifiable, but the words is also experientiable. O wala na pong ibang aklat na makapagbibigay sa amin ng tatlong bagay na ito for us to really be convinced that the word is truth. And the truth is the most important thing sa buhay ng tao. Salamat po, Panginoon, dahil po kay Kristo, kami, Panginoon, ay pinalaya mo sa pamamagitan ng katotohanan. At salamat din, Panginoon, kasi po, pag binabasa namin ng Biblia, it is really coherent. This means, Lord, that it connects from Genesis up to Revelation. It is the story of one person, the Lord Jesus Christ, who loves us. Every one of this author or writer in the Bible, even though they don't know each other, even though they have different occupations, different jobs, different status in life, yet, Lord, they are just pointing to one, and that is our Lord Jesus Christ, whom you have sent for us to be able to have eternal life. Not only for the afterlife, but even for the present life. So Lord, salamat sa oras na ibinigay mo sa amin.
At patuloy, Panginoon, tulungan mo na itong aming mga pinag-aaralan ay hindi lang makapagpatibay ng aming pananampalataya, but for us to be ready na kung may Yes. magtatanong sa amin, kung ano yung pag-asa na nasa amin, maisasabi namin o maipagtatanggol namin ang amin pong pananampalataya. Hindi kami sumusunod ng bulag. Hindi kami nananampalataya ng hindi namin nauunawaan. Nananampalataya kami na nauunawaan po namin. Hindi po katulad ng maraming tao, sumusunod ng hindi po nila nalalaman at hindi nauunawaan. Salamat, Lord, sa iyong salita. At patuloy pagpalain mo ang bawat kasama ko ngayon. Ikaw, Panginoon, Yes. ang nakakakita ng mga puso, hunger sa truth. At ikaw, Panginoon, ang nagsabi na yung mga nagugutom, nauuhaw sa katuwiran at sa katotohanan, you are feeding them. Kaya po, Lord, salamat sa biyayang ito. Ingatan mo kami sa aming pagpapahinga ngayong gabi at patuloy pupurihin ka namin paglilingkuran. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ng aming samot dalangin na may pagpapasalamat. Amen. 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 Thank you po, Pastor Jesse. Thank you. Good night. Lord. Well, Thank you tomorrow po, ulit. Pastor. Tomorrow. Okay, keep on reading the book of Romans.